Habang nagplaplansto ng buhok, napaso niya ang sarili, biglang gumalaw. Ang takor na nasa tabi, binuksan niya ito, may perang lumabas, galing sa loob. Nagulat ang babae, pinaso niya ulit ang sarili. Tulad ng inaasahan, nagkaroon ulit ng pera sa loob. Mas marami pa, natuwa naman ang babae, nabangga sa mesa ang paa. Nagkaroon ulit siya ng pera. Basta masaktan pala, magkakaroon ng pera. Kaya ganito, parang siraulo na ang babae. Pag-uwi ng mister, gulong-gulo na ang lahat. Akala niya ninakawan sila. Sa oras na ito, lumapit ang babae dala ang takor. Hindi pa siya nakakapagsalita, binalewala niya ito, kaya sinampal siya. Sabi ng asawa, basta masaktan sila, magkakaroon ng pera. Sa loob ng takor, syempre hindi naniwala ang lalaki. Pero sumunod ay, nang makita ito, hindi siya makapaniwala. Pagkatapos nagkaroon sila ng target, ang makakuha ng 100 milyon. Pero para sa lalaki baka di kayanin. Tinanong ang kasaysayan ng takor. Kinabukasan, pumunta siya sa tindahan. Pero sarado na ito, kaya pumunta siya sa auction. Pero hindi naman pinansin ang takor niya. Walang magawa, umuwi na lang siya, para magpatuloy sa target nila. Nilagay nila ang kamay sa taas ng apoy. Nasasaktan sila pero natutuwa, hinagkan ng babae ang takor, at nagpa-wax ng katawan. Ang lalaki naman, ay mas malala nagpabunot pero ayaw ng anesthesia. Sa buong araw, nakakita sila ng malaking pera. Kahit na masakit pero mabango naman ang resulta. Nakabili na ng kotse, nakabili pa ng mansyon. May party sila nung araw na iyon. Biglang, may dumating na bisita, napanood niya sa TV. Ang takor, kaya pumunta siya, para balaan sila na delikado. May malas itong dala, pero sila, naman ay di naniniwala, sa sinabi, di pa tapos ang lalaki. Pinaalis na siya, nung gabi, nangyari na ang problema. Pinasok sila ng dalawang magnanakaw. Kinuha nila ang mga bag na may pera. Nang makita ang babae, nahawak ang takor, umiba ang mukha, binalaan na lumayo, mas lumayo sa takor. Walang paki ang babae rito. Ginamit ang takor, saka hinampas ang mga ito. Biglang, nahulog ang takor, kukunin sana ng isa, pero pinigilan ng kasama, para bang alam nila, na nakakatakot ito, kaya ganun. Hinampas silang dalawa, saka tumakas ang mga ito, para malaman ang sekreto, dinala nila ang takor, sa lalaki. Sabi niya sa kanila, ang pangalan nito ay, takor ng Sekim. Nilalabas nito ang gusto ng tao, at ang mga gumamit, ay minalas, saka hindi rin masisira ang takor. Basta isuko lang ang mga gusto, saka lang ito masisira. Pero kahit ganito, hindi pa rin nila kayang bitawan ang takor. Dahil nanakaw ang pera, na nakuha nila, kaya ganito, sinaktan nila ang isa't isa. Pero ang perang lumabas, ay kumonti, para mas mabilis magkapera. Dinala niya ang mister, sa isang inuman. Hinanap nila, ang pinakamasigang lalaki, para sa pera. Pagkatapos uminom, inaya niya ng away ang siga, kahit na mabilis nga ang pera. Pero nagkaproblema naman sa katawan. Pero nakahanap sila ng solusyon. Ngayon, nasa labas ang babae, nakitang may nasaktan, pero ibang tao ito, ngunit may lumabas pa rin na pera. Kaya naman, dinala niya ang mister sa wrestling. Basta may lugar na may masasaktan, maghihintay sila, basta grabe ang sakit, maraming pera ang lalabas. Di nagtagal, nakakuha na sila ng malaking priya. Lumala ang pagkasakim niya, habang nagmamaneho, nakita niyang may tumatawid. Agad siyang humarurot, gusto niya itong banggin. Mabuti na lang ang mister, ay inilag ang manibela, nakontrol ang sitwasyon. Pero nagalit naman ang babae. Nag-away silang dalawa, ininsulto niya ang mister, ngunit, pero nang bumaba ang babae, napadaan ang kotse, muntik na siya mabangga, pero di siya nasaktan. Ngunit may lumabas na pera. Pagtingin niya, baka dahil kanina nang mag-away, nasaktan ang puso, malalim ata ang sakit, minura niya ito, tulad ng inaasahan. Mas malalang mura, mas maraming pera. Nang marinig ng mister, di naman ito natuwa, hinikayat siya ng asawa, na magsalita ng masakit, hindi napigil ng lalaki ang galit, kaya naman lahat ng saloobin ay inilabas. Nang marinig, napaiyak ang asawa, pero pagtingin sa pera, napatawa na lang siya, kaya ganito, para makakuha ng pera, matapos maghanda, nagsimula silang saktan. Ang isa't isa, di raw gusto ng asawa ang shampoo. May lumabas na pera, mula sa takor, pero di pa ito sapat. Nagpatuloy ang lalaki, tinago pa niya ang larawan ng dating nobya. Dumami ang pera, di napigilan ng babae, inamin niya na, may nangyari sa kanila ni Away. Matapos nito,
Nasuka ang mister. Sobrang nasaktan siya. Ang pera naman sa takor ay patuloy na lumalabas. Dahil sa pagtataksil, nagalit ang lalaki at tinapon ang pera. Kaya, pinuntahan niya si Away. Hinarap niya ito, pero mahina pa rin siya. Napatumba siya ni Away. Sa oras na iyo, nakita ni Away ang takor sa bag. Pinulot niya ito, natulala siya. Agad naman nilang binawi ang takor, saka umalis doon. Pagkatapos, para mamuhay ng maayos, nagpasya sila na di nasaktan ang isa't isa. Kaya ganito, nagbago sila ng plano. Iba na lang ang sasaktan. Pumunta sila sa bahay ng kaibigan. Sabi ng lalaki, ang asong inalagaan noon, di ito nawala, pinatay pala ng asawa. Kaya naman, nag-away ang mag-asawa. Pumunta rin ang lalaki sa kaibigan. Binigay niya ang larawan ng mister niya. Pagbaba ng lalaki, puno ng pera ang takor. Kaya ganito, nakaipon sila ng maraming pera. Pero nawalan naman sila ng kaibigan, kaya nag-isip ulit maghanap ng masamang tao para tapusin nila. Habang negal ilibing, nakakuha nga sila ng pera at di nawalan ng kaibigan. Pero biglang naisip ng lalaki, para bang nagising. Tama nga ang sinabi ng lalaki. Lumalaki lang ang pagkasakim, di magtatagal ay masisira rin sila. Nakiusap siya na tumigil, pero wala namang silbi, walang magawa. Pinuntahan niya ang lalaki. Nang malaman ang sitwasyon, wala rin itong magawa, dahil napuno ng sikim ang babae. Nalinlang na ng takor. Kapag ginastong niya nang bitawan ang takor, saka lang siya maliligtas. Nung gabi, kakaligo pa lang ng babae, may nakita siyang nakakatakot sa salamin. Tumakbo siya sa kwarto. Pagtingin, nasa bintana ang mister, dala ang takor. Tinanong kung kaya ba niyang bitawan ito. Pumayag ang asawa, pero nakatingin lang ito sa takor. Dahil doon, tumalon ang mister. Mabuti at din mataas, hinimatay lang ito. Dahil dito, nagising na rin siya. Nung gabi, nilagay nila sa sala ang takor. Pero nang matulog na, may ingay na narinig. Pagbaba nila, ninakaw pala ni Away. Kinabukasan, pinuntahan nila ito. Magulo na roon, pero puno rin ng pera. Alam na pala ni Away ang sekreto. Lumabas sa likod si Away. Papatayin niya sila. Magpapaputok na sana. Biglang dumating ang dalawang magnanakaw. Saka tinapos si Away. Nagkabarilan sila. Umuulan naman ng pera mula sa takor. Pagtingin ng lalaki, hindi na ito gumagalaw. Tiningnan nila ang takor at kinontrol ang sekim. Kinuha nila ang pera. Binigay ang takor sa lalaki. Bago ito umalis, sabi niya na marami na ang gumamit nito, pero hindi kinayang bumitaw. Sa huli, sumakay ng barko ang lalaki saka tinapon sa dagat ang takor. Sige na, kung ibibigay ito sa iyo, makokontrol mo ba ang sekim? Ako si Yekyu, kunin ko na muna.